may statement ako nabasa na galing kay General Browner ng Armed Forces. Talagang binabalaan niya winawarningan niya ang buong Armed Forces tungkol sa corruption. Dapat maging talagang super clean ang ating Armed Forces when it comes to the issue of corruption. Ang masasabi natin yan, hindi sapat yun. No? Okay na maging malinis ang Armed Forces, magandang example yan para sa bayan. Pero yung nakita mong winawaldas ang yaman ng bayan, kaya tuloy ako, kung minsan nabibigla na rin ako magsabi na dapat ang Armed Forces makialam na. No? Kasi kapag ang sakit at ang paninira ng lipunan ay malubha na, kailangan yung mga importanteng institusyon na pwedeng gawin ay dapat kumilos na. No? Isang magandang institusyon na pwedeng kumilos para mabago ang takbo. For example, at tingin ko, politika natin ang pinanggagalingan talaga ng korupsyon, no? Dapat pakialaman. Dapat baguhin ang pamunuan ng gobyerno kung kinakailangan. Hindi naman masama yan. Sa ibang bansa, kahit every 3 months, nagbabago sila ng gobyerno, hindi naman masama. Dito sa atin, bakit hirap na hirap tayo magbago ng gobyerno? Kita-kita naman natin talagang nilulustay ng yaman ng bayan. Hindi na iniintindi kung ano ang kinabukasan natin. Kita-kita na yan. Ang Armed Forces, isa yan sa mga institusyon na dapat kumilos para ayusin yan. Bilang kalihim ng National Defense, kayo yung chairman ng NDCC noon na ngayon ay NDRRMC at itong mga pagbaha is common na dito sa ating bansa. Pero ang saklap kasi nito, merong ipinagmamalaki na mga flood control projects. Pero nandun pa rin yung baha. Parang ang wala yata is control projects, andun lang yung flood. Yun nga po yung mga pagbaha. Sa nakikita nyo po, Secretary, kasi nakita ko rin kahapon sa bandang Albay, sa Bicol Region, grabe yung pagragasa ng tubig na may kasamang putik, yung baha. Parang ano pa yun, wala pa yung mga bagyo talaga, mga ano lang, mga ordinary na mga weather system. Pero malubha na ngayon kung kailan ipinagmamalaki na meron tayong libo-libong mga flood control projects. Ito ba'y patunay na wala talaga at malinaw na ba kahit pa noong last year na meron talagang anomalya dito? Pero too late na ba na ngayon pa lang nagsusumikap na mahanap kung sino po yung responsable dito sa anomalya na ito? Well, ang magandang nangyayari, may mga ilan-ilang boses na lumalabas na ang sinasabi nila, ang dapat na approach sa problema ng flood comprehensive. Huwag mo putol-putol kasi bawat barangay may kanya-kanyang programa, bawat bayan, bawat probinsya, bawat... hindi pwede gano'n ang tingin sa flood control Tama kunyari, si Architect Palafox, Sinabi niya, kailangan ang tingin comprehensive kasi hindi pwedeng ayusin mo yung flood control mo sa barangay mo. May bara, tinanggal mo yung bara ng mga imbornal mo dyan. Yung sa kabilang barangay, paano? Kailangan yan sabay-sabay. May comprehensive. Kaya titingnan mo, sa tingin ko, useless yung libo-libong mga flood control. Kasi kahit anong gawin mo, kapag hindi mo inaayos yung mga kapitbahay na barangay dyan, babaha pa rin. Parang pinipingpong mo lang yung baha. Kasi alam mo, kanya-kanyang racket kasi. Kanya-kanyang racket. Kaya lahat nag-a-apply ng flood control. Bakit bumabaha pa rin? Kasi hindi comprehensive, makinig tayo dapat sa mga eksperto. Opo. Nalalaman din po sa mga initial investigation, na may mga flood control projects na matagal na siyang flood control projects, pero halos taon-taon pinopondohan pa rin, yet wala namang progress doon sa mismong Kaya merong suggestion, merong mga panukala ngayon na mag-zero tayo budget for flood control hanggat hindi pa malinaw kung ano nang nangyayari sa existing na mga projects. Zero for 2026. Dapat mag-zero budget tayo sa mga putol-putol. Pero i-consolidate natin ang mga pondo, ilagay natin sa isang comprehensive plan. Pag-i-implement ang isang comprehensive na flood control. Kasi, at saka not necessarily flood control, kunyari, panahon ni Bayani Fernando, noong araw, sinasabi niya, hindi ko mapipigil yung baha. Kasi paglakas ng ulan, bigla yan.
Pero mga iba pa nga ako, within 1 hour, wala nang baha. Ibig sabihin, inayos yan ng comprehensively yung Metro Manila nung araw. Totoo naman noon na kapag umulan ng malakas, siyempre, may aapaw na konti. But within 1 hour, wala ka na makitang baha. Panahon di ba yan, ni Fernando yan. Kaya pwedeng talagang magkaroon ng comprehensive. Ang dapat tanggalin, yung putol-putol ba? Regalo, kasi alam mo ang baha, katulad yan ng farm to market roads eh. Bakit ba pa ulit-ulit ang pondo dyan? Kaya sinasabi, pagka flood control, tuwing babaha, nawawala yung flood control. Kaya may justification ka ngayon na ulitin. Yun ang gusto ng mga nanghihingi ng pondo dyan, yung paulit-ulit na pondo. At may dahilan kung bakit, kasi nawawala eh. Nakikita na ngayon na yung pagkawala ng flood control every year, anomalya na pala. Nabisto na rin at last. No? Importante yung pagkakabisto ng racket na yan. No? Opo. At sinasabi nga po dito na ang Armed Forces of the Philippines ay isa sa mga role niya, sinasabi ng konstitusyon, is yung pagiging protector sa estado, sa taong bayan. Ano po yung role naman dito ng military kapag naririnig nila itong ganito? Winawaldas, hindi napupunta sa tama yung pera ng taong bayan. May malinaw ba na papel ang military patungkol dito sa issue ngayon ng malawakang korupsyon na, Secretary? Alam mo, may statement ako nabasa na galing kay General Browner ng Armed Forces. Talagang binabalaan niya winawarningan niya ang buong armed forces tungkol sa corruption. Dapat maging talagang super clean ang ating armed forces when it comes to the issue of corruption. Ang masasabi natin yan, hindi sapat yun. No? Okay, na maging malinis ang armed forces, magandang example yan para sa bayan. Pero yung nakita mong winawaldas ang yaman ng bayan, kaya tuloy ako, kung minsan nabibigla na rin ako magsabi na dapat ang armed forces makialam na. No? Kasi kapag ang sakit at ang paninira ng lipunan ay malubha na, kailangan yung mga importanteng institusyon na pwedeng gawin ay dapat kumilos na. No? Isang magandang institusyon na pwedeng kumilos para mabago at takbo. For example, at tingin ko, politika natin ang pinanggagalingan talaga ng korupsyon. No? Dapat pakialaman. Dapat baguhin ang pamunuan ng gobyerno kung kinakailangan. Hindi naman masama yan. Sa ibang bansa, kahit every 3 months, nagbabago sila ng gobyerno, hindi naman masama. Dito sa atin, bakit hirap na hirap tayo magbago ng gobyerno? Kita-kita naman natin talagang nilulustay ng yaman ng bayan. Hindi na iniintindi kung ano ang kinabukasan natin. Kita-kita na yan. Ang armed forces, isa yan sa mga institusyon na dapat kumilos para ayusin yan. Pero ang isa din sa hamon dyan na secretary, kasi ang nag-a-appoint, ang nagtatalaga din sa kanila, is yung nasa executive side din na meron po bang mga ibang bansa para at least wala silang utang na loob, kaya nagkakaroon ng ganyan, nagkakaroon ng sipsipan dito, sipsipan na doon. At alam mo na, may mga bata-bata system, hindi lang po sa hanay na yan, pati sa PNP at sa iba pang mga uniformed, paano po kaya maiwasan yung ganyan para at least manatili at matiyak talaga na non-partisan po ang isang hanay? Alam mo, nasa practice ng lipunan yan eh. Alam mo, hindi may iwasan yung utang na loob. Lalo na sa ating mga Pilipino, bahagi ng ating tradisyon yan eh. At ako naman, hindi ko sasabing dapat wala ka utang na loob. Igalang mo yung utang na loob. Pero ang dapat iniisip ng mga nasa pwesto, ang utang na loob ay pwedeng bayaran sa ibang pamamaraan. Hindi kailangan na abusuhin mo yung posisyon mo para makabayad ka sa utang na loob. Yun ang mali. At napapatunayan din naman natin sa kasaysayan ng Pilipinas na may dumarating na yugto ng ating kasaysayan na yung utang na loob, lahat binabaliwala para sa kapakanan ng bayan. Kunyari, yung EDSA People Power noong 1986. Kung sasabihin natin na nababayaran ng mga armed forces, busog na busog ang armed forces noong panahon ni Marcos, senior. Pero People Power pa rin at lumabas pa rin sa kalsada, pati ang armed forces. Noong panahon ni GMA, no? Nung meron ulit tayo naging problema sa uri na pagpapatakbo ng gobyerno, lumabas ulit ang armed forces. Kaya ako nga nagsasabi, bakit ngayon? Kita mo na,
Kung may korupsyon nung araw, ito na ang pinaka-korap na nakikita kong gobyerno sa kasalukuyan. Di ba? Kung kumilos noon, bakit hindi ngayon? Opo, at balikan ko lang yung sa issue ng flood control projects. Nakikita niyo po ba na mas maigi na magkaroon talaga ng independent body na tututok rito? Kasi alam naman natin yung mga maaaring, yung mga posibleng involved dito sa korupsyon na ito. Hindi lang naman ito galing sa DPWH. Marami ito eh. Nabanggit nga doon sa expose ni Senador Ping Lacson, ang dami palang mga binibigyan ng komisyon or pati nga yung katunggali sa bidding, nabibigyan din para mapanalo lang ang isang kontraktor. Mas malaki pa yan nga yung nakukuha ng sinasabi ng politiko kumpara dun sa kontraktor. Pero at stake yung mismong proyekto. It's either substandard, ampaw yung pagkakagawa, mas worse kung guni-guni lang or wala talagang nagawang proyekto, Secretary. Kasi tama yung independent commission. Pero kaya ba natin magkaroon ng tinatawag na independent? Sa ngayon, sa lagay ng ating politika, hindi pwedeng mangyari ang independent. Pero tama yung konsepto. Kasi mayroon na tayong eksperyensya sa bagay na yan. Yung mga malulubhang usapin na naranasan ng ating lipunan, gumawa tayo ng mga independent commission, katulad ng mga Deputy Commission, mga ganun ba? Mga importante yan eh. Pero yan ay nangyari at nagkaroon ng kaunting resulta kung ang gobyerno ay matino. Sa ngayon, I'm sorry to say, hindi ko masabi na matino ang nangyayari sa lipunan natin ngayon sa politika at sa pagpapatakbo ng pamahalaan. Kaya baka wala ring mangyari. Opo, bago lang ulit si partner Jade, ito bang issue na ito? Kasi maraming nagsasabi, napakatapang natin dyan sa South China Sea, pero yung problema sa korupsyon natin, hindi natin masolve. Paano tayo makakabili niya ng mga sophisticated na mga armas, pero dang-dang bilyong piso, hindi naman napupunta talaga doon. Yung modernization niya sa Armed Forces of the Philippines, halos kada taon na nababawasan, pero matapang tayo sa statement natin, ready, pinaghahanda yung mga sundalo natin if in case na lumala yung sitwasyon. Pero yet, grabe yung korupsyon na nangyayari po sa atin, Secretary. Ito po ba ay national security concern na rin talaga? Alam mo, walang mangyayaring mabuti sa Pilipinas sa lahat ng bagay kung hindi natin tatanggalin yung korupsyon. Hindi naman natin pwedeng alisin ang korupsyon kasi naging sistema na ng buhay natin yung korupsyon eh. Sistema na ng politika natin. Ang pinanggagalingan ng malaking korupsyon ay ang ating sistemang politikal. Yan ang ugat ng korupsyon sa Pilipinas. Kaya kailangan, kung gusto nating matanggal ang korupsyon, tanggalin natin o palitan ang uri ng pamumulitika natin dito sa atin. Pwede naman gawin yan. Kaya ako, pagka ako tinatanong tungkol sa korupsyon, sabi ko, hindi na ako masyado makikialam doon sa mga detalye ng korupsyon na nangyayari ngayon. Kailangan, tingnan natin kung anong fundamental na bagay na dapat gawin ng ating bayan para ma-address yung korupsyon. Ang dapat gawin, baguhin natin ang ating sistemang pamumulitika at saka uri ng mga politiko. Opo. Yun muna ang gawin natin, and then matatanggal natin ang korupsyon. Secretary, ano naman po yung masasabi ninyo doon sa pagkaka-aresto ng isang district engineer dyan sa Batangas? Engineer po siya ng DPWH at nahuli nga sa isang entrapment operation matapos ng tangkang suhulan itong si Congressman Leviste ng mahigit 3 million pesos na suhula. Sa tingin po ninyo, magandang development po ito upang mas tutukan o mas hahabulin pa. Marami pa ang madadawit o ma-aaresto dahil po dito sa isang engineer na ito na nahuli? Maganda yung nakaka-aresto ka ng nanunuhol, no? Pero kung titignan mo yung engineer, nakakaawa naman. Hindi naman, maliit na isda lang yan eh. Yung mga malalaking isda, pagtutulong-tulungan ngayon yan para malipat yung atensyon ng bayan dyan sa kaawa-awang engineer, no? Ang mga nasa likod niyan ang dapat tignan. Kaya sabi ko nga, ang talagang dapat gawin na natin, baguhin na natin ang ating political system at saka yung pamumulitika natin. Kasi
yan yung nahuli nating isang maliit na engineer, indikasyon lang yan ng napakalawak na korupsyon sa Pilipinas. Opo. Plano ngayong gawing state witness. Ano ho pang pabor ho ba kayo doon? Kung gusto niya mag-state, bakit hindi, no? Ang sinasabi ko, magkaroon ng kahit na 12 state witness. Kung ang lumilitis doon sa at gumagamit ng mga informasyon ng state witness ay kasali sa korupsyon, paano mangyayari sa atin? Wala rin yan. Kasi umaasa kasi yung iba, Sir Norberto, na sa pamamagitan niya ay maraming mga pangalan mababanggit at magiging susi siya para maungkat yung lahat po ng mga involved dito sa korupsyon o manumalyang flood control projects, lalo na po doon sa lugar po nila. Ang ganda dyan, baka nga sa pag-ungkat ng ilang mga nadadamay dyan sa korupsyon, ay mamulat ang sambayan ng Pilipino na, oy, talaga palang napakalubhanan ng korupsyon. At hindi lang ito anomalya ng ilang engineer o ilang mga ng DPWH. Halos lahat ng mga politiko natin nasasabit na dyan. Kailangan baguhin natin ang ating pamumulitika sa Pilipinas. Opo. Sistema na tingnan natin. Opo. Si Mayor Benji Magalong ng Baguio City, Sir Norberto, kayo ho ba ay sumasang-ayon din kung possible o kung sakali man na maging siya yung mangunguna kung mayroong independent body na mag-iimbestiga natin dito sa flood control projects anomaly, ano naman po ang inyong masasabi po dyan? Ay magaling yan si Mayor Magalong. Mataas ang integrity niyan. Pwedeng siya magsimula. Ayan. Alright, siguro, sir, huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan na nanonood po, nakikinig po sa mga oras na ito. Masasabi ko lang sa mga kababayan natin ay siguro sa nangyayari ngayon, unti-unting lumilinaw na ang politika natin, ang pinakaugat ng mga suliraning hinaharap natin ngayon, katulad ng napakalaking korupsyon, pagnanakaw, plunder na ang tawag dyan sa ating kabanang yaman. Kaya sana, huwag tayong matakot o huwag tayong kabahan na ang kailangan natin talaga ay pagbabago na ng sistemang politikal sa Pilipinas. At kung kinakailangan tulungan tayo ng ating armed forces, huwag natin katakutan yan. Kailangan yan.